Diyos naman Jesucristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa iyo. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus at ang kanyang mga alagad sa tabi ng triguhan. Habang daay, nangitil ng uhay ang mga alagad, kaya't sinabi ng mga Pariseo kay Jesus, "Tignan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal yan kung araw ng pamamahinga." Sinagot sila ni Jesus, "Hindi ba ninyo nababasa ang ginawa ni David noong si Abiatar ang pinakapunong saserdote? Nang siya at ang kanyang mga kasamay magutom at walang makain, pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos. Ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain na iyon. Ngunit kinain iyon ni David at binigyan pa ang kanyang mga kasama." Sinabi pa ni Jesus, "Itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Kaya't maging ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Anak ng Tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat at makinig sa homilya. Sang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Sang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Ngayong araw na ito, ginugunita natin si Santa Agnes, isang dalaga at isang martir. Si Santa Agnes, bukod sa maganda, siya ay galing sa mayamang pamilya. Oh, wow, no? Sana all, no? Nasa kanya na ang lahat, maganda na, mayaman pa ang kanyang pamilya. Kaya nga, marami ang nagkakagusto kay Santa Agnes. Ngunit, ang pangako ni Santa Agnes, siya ay nakalaan lang para sa Diyos. Ang pangako niya, hindi niya babahiran ang kanyang sarili at mananatiling malinis dahil sa kanyang pagmamahal sa Diyos. Grabe naman si Santa Agnes. Ganyan yung kanyang pangako. Simula bata pa lang, pangako na niya sa kanyang sarili na hindi siya magiging marumi. Kaya nga, sa tuwing may magkakagusto kay Santa Agnes, wala siyang ibang sinabi kundi si Jesus lang ang kanyang asawa.
Bata pa lang, iniisip na niya si Jesus ang kanyang asawa. At dahil dito, marami siyang tinanggihang mga manliligaw. Marami siyang inayawang lalaki. At sa galit at insulto ng isa sa mga nanliligaw at may gusto kay Santa Agnes, inilantad niya yung pananampalataya ni Santa Agnes kay Jesus. Dahilan para siya ay usigin. Kasi nung panahon ni Santa Agnes, hindi tanggap ang pananampalatayang Kristyanismo. Kaya lahat ng Kristiyano, lahat ng nananampalataya kay Jesus, uusigin. Kung ayaw mong talikuran ang pananampalataya mo, papatayin. Kaya nga, pinatawag si Santa Agnes ng gobernador para bigyan ng pagkakataong talikuran ang kanyang pananampalataya. Ngunit matibay ang kanyang pananampalataya. Matibay ang paninindigan ni Santa Agnes, kaya mas takot siyang magkasala kaysa mamatay. Mas takot siyang magkasala kaysa harapin ang kamatayan. At may nagsasabi na si Santa Agnes daw ay kinaladkad ng hubad at pinugutan ng ulo. Ganyan daw siya pinatay. Pero meron ding nagsasabi na sinunog siya ng buhay. Meron ding kwento na tinusok daw sa lalamunan. Ganyan siya pinatay. Pero isa lang ang sigurado, masayang namatay si Santa Agnes ng malinis at walang bahid dungis. Yan ang kanyang pangako. Kaysa naman nabuhay ng marumi at makasalanan. Grabe, no? Ilan sa atin ang gugustuhing mamatay ng malinis kaysa mabuhay ng marumi. Huwag na tayong pumunta sa usaping mamatay, no? Alam ko naman, lahat tayo takot mamatay. O ito na lang, ilan sa atin ang pipiliin ang kabutihan kaysa kasamaan? Yan. Huwag na lang yung pagkamatay kasi sigurado naman, no? Walang pipiling mamatay kahit pa pagiging malinis. O ilan na lang sa atin ang pipiliin ang kabutihan kaysa kasamaan? Sa panahon ng kagipitan, ilan ang kakapit sa patalim at ilan ang magdadasal ng taimtim. Maraming ganyan. Kapag gipit, sa patalim kakapit. Ang dali kumapit sa patalim. Kasi gipit, yun ang dahilan. Pero ilan sa atin ang magdadasal muna ng taimtim. Sa mga panahon ng panunukso, ilan ang papatol at ilan ang tatalikod. Father, mahina lang naman ako eh. Tao lang naman ako. Yung iba sasabihin, no? Father, palay na ang lumalapit. Hindi mo pa ba tutukain? Di ba ganyan? Tanungin mo nga, manok ka ba? Bakit ba tuka ng tuka? Kahit ba palay ang lumapit, hindi ka naman manok para tumuka. Sa mga panahong mahaharap sa pagsubok, ilan ang mandadaya at ilan ang mananatiling tapat. Eleksyon na. Eleksyon na. Malapit na. Ilan kaya ang mandadaya at ilan ang magiging tapat? Sa panahon ng pagsubok, lumalabas ang tunay nating paninindigan. At sa oras ng kagipitan, nakikita ang ating tunay na kinakapitan. Mga kapatid, nawa ang halimbawa ni Santa Agnes ay magpakita sa atin ng halimbawa ng katatagan sa panahon ng kagipitan, kabutihan kahit na nahihirapan, at pagpili sa pananampalataya kaysa pagkakasala. Amen?
Amen.